Hindi na bago ang magkaroon ng faction o kanya-kanyang grupo ang mga bansa pagdating sa mga military security, sapagkat kung mapapansin mo ay may kanya-kanyang resback ang mga bansang dawit sa isang giyera. Physically, dalawang bansa lang ang naglalaban. Pero kung sisilipin mo, ang likod nito ay madaming mga bansa ang bumabala. Kaugnay dito, alam mo ba na ayon sa isang leader ng makapangyarihang organisasyon ay nais itong isama ang Pilipinas bilang maging opisyal na miyembro ng NATO? Tamang narinig mo, NATO. Napapanahon na nga ba na mapasama ang Pilipinas dito? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pang videos. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, dahil sa banta ng China ay napukaw nito ang atensyon ng isang military alliance. At ito nga ang NATO o kilala bilang North Atlantic Treaty Organization. Alam mo ba na naglabas ng pahayag sa Bloomberg ang dating Supreme Allied Commander ng NATO na si James Stavridis ukol sa pagpapalawak muli ng membership ng alyansa ng NATO. At kung mapapansin mo, ay karamihan sa mga miyembro nito ay sadyang taga-Europa lang talaga. At napapanaw na daw na expand ito sa Asia Pacific ng mga bansa. Alam mo ba na inisa-isa niya ang mga bansang inirekomenda niya na ipasok sa NATO? At ang ilan nga dito ay ang mga bansang Australia, Japan, New Zealand, South Korea, Thailand, Singapore, at ang Pilipinas. At lahat ng nasa listahan na ito ay may good ties sa United States. So, ano nga ba ang NATO? At kung sakali man ay ano ang magiging epekto nito sa Pilipinas kung sakali mang mapasama tayo sa alyansang ito? Ang NATO kasi ay isang uri ng military alliance na pinangungunahan ng Amerika at mga bansa sa Europa. Ang layunin nito ay ang ipagtanggol ang isang bansa sa banta ng pananakop at pagkontrol. Sa ngayon ay nasa 30 na ang miyembro nito. Alam mo ba na once na inatake ng isang bansa ang isa sa miyembro ng NATO ay malaking kaguluhan talaga ang mangyayari sapagkat re-resback ang lahat ng miyembro nito. At nito nga lang ay naging issue din ito sa Ukraine sapagkat nais itong sumali sa alyansang ito dahil nga sa banta ng Russia. Ngunit ito ay nadisaprubahan. In short, hindi ganun kadali at basta-basta ang pagpasok sa samahang ito. Sa nga talaga sa pinupush ni James Stavridis na panahon na upang magkaroon ng tinatawag na Global NATO sapagkat hanggat hindi ito ma-expand sa ganitong standard ay malabong maging miyembro ang Pilipinas sapagkat ang unang requirement dito ay nasa kaulupaan dapat ng Europa ang miyembro nito. Meron din dapat itong political, economic at military criteria na kailangang maipasa. Kung kaya't sa ngayon, Philippines can be a guest but not a member. At kung sakali naman na mabigyan ng approval ang Global NATO at mapabilang nga ang Pilipinas dito, ay dito na mas ma-enhance at mabuboost pa ang ating military defense. At siguradong mas lalong maiinis ang China. Dahil alam mo ba na kontra talaga ang China sa alyansang ito? At binansagan pa nila ito bilang walking war machine. Sa iyong opinyon, napapanaw na nga ba na pasukin na ng Pilipinas ang dambuhalang military alliance na ito? I-post ang iyong komento sa ating comment box. Sa ngayon,
Kung sakali man na simulan ng mag-expand ang NATO sa Asia Pacific at hindi lamang sa Europa, ang may malaking potensyal na unang makakapasok dito ay ang Japan at South Korea sapagkat naiimbitahan na sila sa mga military summit ng NATO at nagpapakita talaga sila ng malaking interes ng pagsali. Sa panig ng Japan ay malapit na sana itong maging miyembro dahil na-consider na ang bansa nila na paglagakan ng liaison office ng NATO. Ngunit hindi rin ito natuloy dahil sa may miyembro na nga ng NATO na nag-o-oppose sa proposal na ito. Pero kahit hindi naman maisama ang Japan, ay kilala naman ito bilang major na NATO ally ng United States. Bukod nga sa pangunahing layunin ng kolektibong depensa, may iba pang layunin at gawain ng NATO. Layunin ng NATO na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng Atlantiko at sa buong mundo sa pamamagitan ng kooperasyon at pagtutulungan sa pagitan ng mga miyembro. Ang NATO ay nagpapatupad din ng mga pagsasanay at programa ng pagpapalakas upang mapalakas nga ang kakayahan ng bawat miyembro sa depensa at seguridad. Isa rin sa mga tungkulin ng NATO ay ang pagpapanatili ng malalim na ugnayan sa pagitan ng bawat miyembro, kasamang pagpapalitan ng impormasyon at koordinasyon sa mga hakbang na may kinalaman sa seguridad. Ang NATO ay nagpapasya sa mga patakaran at hakbang na may kinalaman sa depensa at seguridad ng mga miyembro at nagbibigay din ng plataporma para sa pagtatalakay at pagpapasya sa mga isyu na may kaugnayan sa pandaigdigang seguridad. Ang NATO ay nagpapalakas din ng maugnayan sa pagitan ng mga miyembro at iba pang pandaigdigang organisasyon at bansa upang mapalakas ang kooperasyon at pagtutulungan sa larangan nga ng seguridad at ng depensa. Sa kabuuan, ang NATO ay naglilingkod bilang isang mahalagang tagapagtanggol ng kapayapaan at seguridad sa pandaigdigang antas sa pamamagitan ng kolektibong depensa at kooperasyon sa pagitan ng mga miyembro. At narito ang listahan ng mga kasalukuyang miyembro ng NATO. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa planong isali ang Pilipinas sa alyansang NATO.